ating mga audience. Once again, we have another episode of Your Mental Health Ally featuring again Ma'am Sally Bongalonta. And this time, ang ating pag-uusapan is family support group. Ano ba itong family support group at ano ba yung role niya when it comes to recovery and healing kapag ang isang tao ay may mga mental health issues or concern or mental health illness. At kasama ko again si Honey. Honey, kamusta ka na? I'm very fine, kuya. Graduate na at waiting na para sa let. Hoping papasa Okay, oh. tayo. Konti na lang yan, Honey. Na lang. Konting kembot na lang Yes. yan, no? So, let's start ang ating tanungan kay Ma'am Sally. Ma'am Sally, ano po ba itong sinasabi na family support group? And bakit ba importante ito pagdating sa recovery and healing ng isang service user? Okay. So siguro, sisimulan ko by saying na ang family support group, grupo to ng mga ng mga tao na nagkakaroon ng isang mga experiences, no? As far as our advocacy is concerned, mental health, yun ang kanilang mga issues, no, na pinagdadaanan. So they family support group, masasabi natin na safe space for them, no? Uh, they were families and similar ang families and service users, yung mga patients, sinasabi natin service user with similar struggles can come together to heal, to learn, and support each other. So yun yung kahalagahan bakit may kailangan merong ganitong grupo, no, na nagtutulungan sila, nagdadamayan, nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Marami ding mga grupo na iba-ibang mga cases, no? May mga autism, merong mga tag dito, mga heart condition. Itong grupo na to talagang nakakatulong para meron silang hingahan. At the same time, natututo sila sa isa't isa sa experiences ng bawat isa. So hindi na sila, kumbaga, magre-regress, magpo-progress. Yun. Beautiful. Napakaganda nga naman. Kailangan nga po natin lahat ng safe space, ano, Ma'am Sally. So, sino-sino po kaya ang mga pwedeng sumali sa mga support group na katulad po nito? Is it only for those na merong mental health conditions or is it open sa lahat po? Okay. Actually, bakit tayo nag-organize ng support group? Kasi nga, as far as our advocacy again is concerned, it's the best way to cope with mental illness, mental struggles, no? By joining a family support group. Meeting others who knows firsthand what one is going through can help reduce the feelings ng isolation and fear. Kaya yung support groups provide an invaluable venue for the caregivers and the family members and people suffering from these issues to share experiences, advice, and information. Sino yung pwedeng mag-join? Una, yun nga, service users. Pangalawa, family caregivers. Pangatlo, mga mental health professionals kasi hindi naman pwedeng sila-sila lang. Kailangan din nila ang tulong ng mga mental health professional to educate them. No, hindi yung haka-haka, hindi yung sabi-sabi, hindi yung sinabi ni Google. Merong mental health professionals na mag-explain bakit ganito ang sakit, ano ang nagtitrigger, paano mag-cope dito, no? Paano ka makakuha ng help. So, napakaganda din na may suporta ang mga mental health professionals sa kanila, no? Sa grupo na ito. Kasi ito yung na-educate sila nga, no? Learning about mental illness and its treatment will allow families and patients and also those supportive of them na makagawa ng informed decisions about how best to manage the illness, work towards recovery, and handle setbacks. At ito din nakaka-reduce ng stress, no? Stress can cause mental illness symptoms to flare up. Pag hindi ka marunong, hindi mo maintindihan, pwede kang ma-stress, ma-anxiety ka, no?
it's important to create a structured and supportive environment, no, for our family members and service users. So learning from each other how to avoid putting pressure on everyone, no, or criticizing perceived shortcomings, makakatulong sa journey to recovery. Yon. Thank you, Kaya, Ma'am Sally. Ang ganda ng ano, no? Yung purpose ng support group. Hindi lang po siya para doon sa tao, ma'am. Para din siya sa family, no, family or caregiver or guardian, ma'am. Ma'am, let us highlight this, ma'am. Ano po ba yung naitutulong na family support group or FSG pagdating po sa family member ng service user? okay. Example, no? Kasi nung araw, wala pang ganyan, wala pang mga ganitong organization. Ang stigma very high, no? Dadalhin ng family ang pasyente sa hospital kasi hindi nila alam kung anong gagawin. Unfortunately, noong araw, basta lang kinukure yung symptoms. Pag magaling na, uwi na, walang education, hindi sila na meron mang mga paalala o kaya yung discharge plan na sinasabi pero hindi gano'n nagsisink in sa mga family. Kaya ang naging problema dito is balik-balik sila sa hospital, no? Kasi pagdating sa bahay, magaling na yung pasyente, siguro doon sa kanyang psych facility pinakain, tapos gamot, no? Tapos konting activities, pero hindi talaga nagsisink in sa pasyente na ganito pala ang sakit ko. Kailangan ko palang mag-inom ng gamot sa mga ganito, no? Minsan pa nga kaaway pa niya pag hindi pa educated yung patient na kaaway niya yung kanyang mga mga staff sa hospital, no? Susunod sila pero hindi naman talaga sila seryoso na sumunod. Wala lang silang magawa kasi andun sila sa loob di ba? Tapos pag naandun, mabait sa mga family caregivers kasi ang kanya is gusto niya nang makalabas. So that, akala ng mga family caregivers is, ano na siya, okay na siya kasi magmamakaawa, labas niyo na ako, magaling na ako, ganyan. Pero pag uwi sa bahay, bakit pa ako iinom ng gamot? Magaling na ako. So yun yung mga dynamics, mga issues. Kaya after some time, yun, hindi maganda yung family atmosphere at kailangan uling ibalik sa hospital dahil nagre-relapse sila. So yung tanong mo, ano nga uli yung tanong mo? Na ano na ako? Ma'am, kung ano ba yung benefit naman para sa family member kapag sila ay naka-join din sa family support group? Nung araw, ang hirap nilang maimbitahan, no? Mahirap silang ma-convince na join the family support group kasi sasabihin nila, ay ma'am, kasi busy kami. Kasi ma'am, ako lang ang nagtatrabaho sa bahay. Ma'am, wala kasing mag-aalaga. Mga ganyan. Pero sabi namin, kung hindi kayo a-attend at hindi kayo ma-educate about this illness, ah, mahihirapan kayo mag-alaga at mahihirapan din yung pasyente sa pagdating nyo sa bahay. Itong family support group, matutulungan kayo para lalo kayong maging maintindihan nyo kung paano makakapag-journey kayo ng sabay towards recovery. Pag hindi kayo umattend, sige, pag bumalik yan, sakit niya, hindi na namin kayo matutulungan. Maghanap kayo ng ibang lugar, ibang sa facility para sa kanila. So yung iba, dahil ganun nga yung sitwasyon, napipilitan silang gumawa ng paraan. Napipilitan silang umattend. So pag nag-attend na sila, ganun pala yun. Kasi syempre sa family support group, merong socialization muna and then merong activity na. May psychoeducation session, di ba? And then,
marirealize nila, ganun pala ang sakit. Tapos maririnig ba nila doon sa iba na, ganyan din yung experience ko nung hindi ko pa alam. Yung anak ko kasi ganyan, akala ko ganito, akala ko nag-aarte lang. So, hindi talaga. Ngayon, ganun pala yun. Totoo pala yung mga ganong sintomas. Tapos yung pasyente naman, kaya pala si nanay palagi din pagod na pagod. Hindi ko rin siya maintindihan. Akala ko, pag gusto lang ng nanay ko na painumin ako ng painumin ng gamot. Yung mga ganong bang dynamics. So, eventually, when they are educated, hindi na kami nahihirapan, imbitahin sila. Sila na yung pupunta, magagawa na sila ng paraan. Family support group every first Sunday of the month. Sila na yung mag-remind sa sarili nila. Sa una lang mahirap, pero later on when they realize it's for their own good, yun, nag-e-effort na sila. Marunong na sila ngayong mag-discipline sa sarili nila. And then, ang nangyayari is, magiging maayos na yung mami, sorry, anak, sorry din. So, ganun yung nagiging magandang nangyayari pag ang mga tao ay na-educate. And eventually, hopefully, ang communities din, maging sa kanila, maging supportive, no? Supportive. Yes, matulungan din sila ng tamang serbisyo, tamang mga activities para ma-sustain ang recovery, and we will all be addressing yung stigma. Pag wala na yung stigma, yun, madali nang makagawa ng mga bagay para matuloy yung tamang programa, no, para sa kanila. Yun. Yes, ma'am. Ang ganda nga nun, ma'am, no? Kasi there is psychoeducation na nangyayari sa family support group. Kung aaten yung hindi lang para sa service user, kundi ano pa yung pwede mong gawin as a parent, guardian, or caregiver para mas matulungan mo at para mas maintindihan mo rin yung sarili mo. Correct. Actually, Justin and Honey, no, I'll share with you yung journey ko dito, no, sa advocacy na to. Yes, I have 2 siblings na talagang ang hirap pag meron kang family member na nagkaroon ng ganitong sakit, no? So hindi ko din alam. But that time, I was really thinking, may pag-asa pero hindi ko alam kung paano. And I was led to an organization, the World Association for Psychosocial Rehabilitation Philippines. This is a worldwide international organization na merong chapter sa Philippines. Ang mga board members dito are mga mental health professionals and high-ranking officials in the government na retired na, but they see the importance of psychosocial rehabilitation. So nung time na yun, they were looking for a caregiver, for a family caregiver to be part of the board. Kasi ang nakikita nila, kailangan ma-involve ang families dito sa psychosocial rehabilitation. Kasi ang psychosocial rehabilitation is aftercare, no? Anong mga dapat na programa ang dapat na ma-introduce para ma-sustain ang recovery? Kasi that time, nakita ng first world countries na yung matagal sa institution is not helping the patient. Kasi marami ng nag-improve na rin yung mga gamot. Kasi nung araw, mga 70s, 80s, ang gamot para kang robot. Kaya mga pasyente, kala mo, makikita mo na pasyente sila. Kasi the way kumbaga makikita mo sila kung paano sila everyday, parang yun, robot, no, na talagang nakakaawa. And so, dun lang sila palagi sa institution, no? But later on, naging maganda na yung mga gamot, nasusustain na yung recovery. Kaya sabi nung first world countries, let's promote psychosocial rehabilitation. So with psychosocial rehabilitation, dito ko nakita, pwede pala, no?
So kailangan ma-educate ang mga tao about the illness at ang mga pamilya at ang patient para sila mag-effort din sila na kung ma-avoid nila yung relapse, nagkaroon sila ng pag-asa na ay ito pala ay pwede, no? And so uh, WAPR Philippines reorganized in 1998. Kasama na ako doon as part of the board. And we invited mga families. Nung una, ayaw nila, natatakot ma-identify na meron silang family member na may ganong sakit kasi napakaano pa ng stigma. But I was one of those who started to talk about it, to share my story. And when I started sharing my story in the conferences, Ma'am, ako din po ganon. Meron din po akong kapatid na ganyan. But they're still not ready to be open about it. Nagsishare lang sa akin kasi ako nag-open. And slowly, I shared with them na kung hindi tayo magkakaisa, ay hindi tayo matutulungan ng gobyerno, hindi tayo matutulungan ng mga programa, no? So, sharing my story gave them courage to also share their stories. And Yan, so, oo. nainganyo with the help of the mental health professionals. Kaya in 2003, nabuo yung PGH, Family Support Group. Kasi WAPR, kumbaga, challenge, no? Challenge the psych facilities. Uy, mag-organize kayo ng family support group. Kaya maraming nag-organize ng mga pero mahirap. Mahirap talagang i-sustain. WAPR since then started with the annual mini Olympics, no? Yung mini Olympics namin, we invite facilities to send their mga recovered patient to a day of fun. Mini Olympics, ball games, sabi nga namin, out of the shadows into the sunshine, no? Dinadala namin sila kung sino yung facility na host for the year. Pupunta doon Olympics, join ng mga games, no? And then, Games, ma'am, no? I don't know if naka-attend na kayo this year sa November uli. Meron kami. And I think Veterans Memorial Hospital ang host namin with Divine Mercy Psych Facility. So simula noon, nakikita na namin na with the psychoeducation, nasusustain yung recovery. So 2003, mga psych facilities, nagbuo sila. Pero of all psych facilities, family support group, nakita ko na, and salamat kay Dr. Marisa de Guzman, no? Psychiatrist na talagang andun sa PGH Ward 7 Family Support Group. Hindi niya iniwan, talagang nasusustain niya, and with her leadership, yung psychoeducation nagtuloy-tuloy. Every family support group meeting, may iba-iba kaming nai-invite ng mga mental health professionals, psychiatrists, psychologists, social worker, who can share, may mga topic. So ito yung nagiging na nag-i-enjoy sila at natututo. And then, yun, meron pang ibang activities. Pag halimbawa, summer, nag-outing. Pag December, may Christmas party. And yun. And during yung kasagsagan ng pushing for the signing of the mental health law, nakakasama ko sila, and I would tell those inviting me to be speaker, I suggested na sama ko yung isang family caregiver to talk about her story, or the service user. And so lalo silang na-open ang kanilang mga na akala nila talaga wala nang pag-asa, but when they start talking, yun, ay ganun pala, may gumagaling din pala. So that at 2003, naging strong ang family support group ng PGH. Nag-clamor na sila, ma'am, anong pwedeng gawin namin? Kasi parang educated na sila, yung monthly psychoeducation. And so we decided to organize the Alliance of Filipino Families for Mental Health, no? Okay, ma'am. Namin center, no? Yes, ma'am. Mukhang maganda yung ma'am, no? Itong family support group na nabuo sa PGH, no, ma'am? Kung yung mga activities nila,
at ano ba yung kumbaga merong psycho at education and na sustain, no, Honey, no? I Yes think po. you have a question about family support group. Yes, kasi Sir, Kuya Justin, tuwing nakakausap natin si Ma'am Sally, madami tayong nalalamang mga groups na hindi pa natin nalalaman, di ba? So, can you introduce to us, Ma'am Sally, yung Bukas Puso at Easy Family Support Group? Kailan po ito nag-start at paano po tayo nag-start dyan? Yun nga, WAPR organized 1998, if I'm not mistaken. Then naging every year may conference ang WAPR at i-invite ko talaga mga families and mga service users, and eventually they see the need to organize. So 2003 na organize ang PGH Family Support Group, and other hospitals followed, no, other psych facilities followed. Pero dito ako nasama sa PGH, talagang sinuportahan namin. Si Dr. Marisa talaga was really passionate about psychosocial rehabilitation. So 2003 onwards, naging very strong yung support group hanggang yun na nga, sabi nila, sana hindi lang psychoeducation, sana meron pang ibang pwede tayong gawin. And so we look for a space because PGH, ang kaya lang nila, ang space ng PGH is just for meetings, psychoeducation, sessions. And thankful ako dahil nakilala ko si Dr. Bernardo Vicente. He was then the chief of the National Center for Mental Health. At alam niyo yung NCMH, ang luwag doon, ilang acres yung facility, yung nila doon, no? And so nakiusap kami na yung pala, 2013 nabuo kami as Alliance of Filipino Families for Mental Health. So pumunta kami kay Doc Vicente. Doc Vicente, baka naman pwedeng mabigyan niyo yung alliance ng lugar dito for a day center. And so we were able to come up with an MOA. Ang palaging naandun, sayang wala akong pictures. Sana mapakita niyo. Ang mga pumupunta doon araw-araw mga pasyente ng PGH, recovered patients, no? And then, ang activities namin is dahil wala kaming pondo, meron kaming 1,000 square meter na lupa doon, abandoned, no? May dilapidated na structure. Dati kasi daw may NGO din doon na nag-operate. So may naiwan na pig pen, may poultry, tsaka dilapidated na building. So we nang binigay sa amin 'yon, inayos namin. And so since wala kaming funding, we touch base with Department of Agriculture. Kasi nakita namin meron silang plant program. And so sabi namin, pwede ba magtanim? Okay? Kasi yung nakita namin na farming is therapeutic, no? Yung therapeutic ang care farm, we call it care farming, no? Therapeutic use of the land, providing health, social or educational help to people. The purpose is to promote mental and physical health. Okay, so natuwa yung mga pasyente, sige magtanim tayo. And so doon kami nagtatanim, and then we also have family activities. We touch base with NGOs who provides, nagtitrain sila ng mga skills, no? Halimbawa, pagluluto, paggawa ng halimbawa puto. So yung mga interested na family caregivers or patients, ino-organize namin mga activities na yon. So at pag kami nagbebenta na sila ng mga produce ng aming mga vegetables, lalabas sila, magbebenta, kung mabebentahan nila yung mga employees ng hospital, or sometimes they go out. At yung mga tao doon sa labas, yung mga families doon, nagugulat saan galing yung fresh vegetable nyo. Sabi nila, ay sa loob po, meron kaming care farm. So yung people outside the hospital, ang akala talaga nila, hindi na gumagaling ang pasyente. Pasyente ba kayo? So nagtataka sila, opo, magaling na po kami, nagtatanim po kami para kami maging productive during the day. So nagiging source pa rin din yun ng
yung mga ano nila, yung mga kabilihan ng mga gulay nila, nagiging natutuwa sila kasi syempre mga mahihirap ito. Wala nga silang pera pamasahe. But because nagkakaroon na ng income yung aming mga produce, humihingi sila ng pera. Pwede po akong humingi ng pamasahe para makabalik ako bukas. So, this is the beauty of cooperation ng isa't isa, nagtutulungan, nagbabayanihan. Pag hindi kaya ng isa, tutulungan ng isa. So, napakaganda nung activities namin, this is what we call psychosocial rehabilitation initiatives, no? So unfortunately, after 4 years in 2017, kinailangan na ng NCMH yung lugar namin. Yun. So, nawalan kami ng support group ng day center. So bumalik uli sila sa NCMH na ang ginagawa lang talaga doon, ang pwedeng gawin is yun, psychoeducation, no? Monthly meetings and other activities, mga outing, ganyan. So we're really hoping na we could have another day center for recovered patients. But meanwhile, ganun pa rin. Sustained ang recovery nila kasi tawag dito, na-educate na sila about the illness. So yun yung magandang nagagawa ng family support group. Yes, ma'am. Sa ating mga listeners, what we are talking now is the family support group at ano ba yung role niya sa healing and recovery. At ang maganda niyan, ang pinag-uusapan nating family support group here na matagal na yung kanya na-sustain yung existence ng family support group ay yung from family support group from Philippine General Hospital or Bukas Puso at Isip Family Support Group. Ma'am Sally, sabi niyo po, kapag merong mga psychoeducation topics, kapag ikaw ay nag-join ng or service user or ang kanyang family member or caregiver ay mag-join, ano pa po ba yung mga dapat or ano pa po ba yung pwedeng i-expect ng mga first timer kapag nag-join sila sa family support group? Anong ma-expect is yung mapaintindi sa kanila kung ano yung sakit. Bakit kailangan mag-comply sa treatment plan after hospital discharge. At mapaintindi sa mga parents, sa mga family caregivers na ito ay sakit. Totoong sakit, no? At ito yung mga simptomas at ito yung pwedeng mag-trigger pag hindi maalalayan. So, educational, okay? So, sa pasyente din ganun. And so, ang maganda dito is yun. When people are educated, they become part of the solution. They become advocates later on. No? Hindi na sila ngayon pwedeng, kumbaga, ang stigma wala nang bisa sa kanila. They can now, ikaw nakikita mo, Justin, no, na napapansin mo sila, nakakahalubilo because I would see you attending the monthly monthly family support group meetings, no? Nakikita ko ikaw sa ngayon, Zoom pa rin tayo, pero hopefully in the coming months, balik na sa face-to-face, no? So, ito yung, kaya I encourage families, no? I encourage patients. And I also call on psych facilities na strengthen nila yung family support group. Mag-organize talaga at paanuhin, kumbaga, palakasin ang family support group. At ang family support group, ang nagra-run neto are families na may support ng mental health professionals. Sila na yung nag-a-arrange, si Dr. Marisa, inaano sila, kami gina-guide lang namin sila. Pero sila yung nag-organize ng topic nila for the month, no? Yung sino ba yung pwedeng hahingi sila ng magsusubmit sila kay Dr. Marisa, ano yung mga topics na gusto nilang i-discuss monthly, no? So, sila tutulungan para i-remind, oy, ang topic natin ganito. Oy, si Dr. ano pala ang magiging na. So, meron silang announcement before the
the family support group meeting para at least ma-inform ang lahat na ang ganda ng topic. Every time naman maganda ang topic eh. So lahat sila ay talagang excited to to for the day, no? Excited sila na next month tayo, ito yung ating and also our guests, mga speakers namin, excited din sila marinig yung stories nila. That's the reason why yung WAPR Philippines decided na hindi lang mental health professionals ang board. Gusto nila may family caregiver din, mga family support, yung family members in the board para malaman nila kasi they believe na hindi lang gamot, hindi lang medicine ang makakahil. Sabi nga natin sa family support group, family is the key to recovery. Kahit gamot ka ng gamot, kung yung relasyon naman ng pasyente at ng pamilya ay hindi ayos, mahihirapan kang masustain ang recovery. Pero pag nakakaramdam ka na mahal pala ako ni mama, ay yung anak ko kailangan ko pala tong alalayan, intindihin. And this is the essence of kumbaga yung maintindihan mo na itong sakit na to ay hindi ka para pahirapan. Ang sakit, whatever is the sakit na meron, pag mga challenges sa buhay natin, hindi para tayo ay bumagsak. Ang mga challenges, mga sakit, mga whatever problems that we encounter in life, pag nakikita natin to in a positive lens, tutulong para maging stronger ka, no? Maging well-balanced. Sabi nga, mental health is balance of the mind, body, and spirit. Pag wala sa balance yan, ibig sabihin, madali kang mawala ng pag-asa, mahuhusga ka, mainggit, and all. That will lead you to sickness, no? That will lead you to a life na hindi balansyado, hindi ayos. And so at the end of the day, we really are for the biopsychosocial and spiritual framework, no? Theory while people get sick and how they will heal. So napaka-importante ng understanding of the biopsychosocial and spiritual model, no? Kasi kung malinaw sa iyo yung halimbawa sa mga pumupunta sa amin, hindi naman sila mga pasyente na kailangan dalhin sa hospital, i-admit sa psych facility. Andun pa yung karamihan ngayon because of I don't know, nakadagdag yung pandemic. Ang dami ngayong mga tao na hindi nila maintindihan bakit ako kinakabahan maya-maya. Bakit hindi ako nakakatulog ng maayos? Bakit hindi ko makontrol yung galit ko? Bakit may chest pain ako? And these are all psychosomatic symptoms, no? Meaning, yung tao wala sa ayos yung kanyang mind, body, and spirit. Wala sa ayos. And this is as a result of kumusta ang tulog mo? Nakakatulog ka pa ba ng 8 oras sa gabi? O sa araw ka lang natutulog, sa gabi gising ka? This has an effect on the mental health of people. Kumusta ba ang kinakain mo? Junk food ka ba palagi? Coffee, too much sugar and everything. Wala na yung nutritious food. And ito yung mga wala nang exercise, palagi na lang nasa gadget. These are the things na hindi nare-realize ng tao, nakaka-apekto na sa kanyang physical and mental health. And so we have to really take seriously the biopsychosocial and spiritual framework, no? Pag hindi okay ang physical health mo dahil kulang ka sa tulog, pag kinakain mo junk food, yung mga masasarap pero wala nang sustansya, wala kang exercise. So yung bio mo at meron ka pang naman ng sakit, so hindi ka yung biological yung physical health mo kawawa, no? Wala sa ayos. At pag Tama, ma'am. Agree. wala sa ayos yun, paano na yung psycho, yung isip mo, yung mga values mo, magagalitin ka na, madali ka nang madali kang ma-stress, no? Na-anxious ka na kaagad. And so your social life mo is also affected.
galit ka sa boss mo, galit ka sa nanay mo, galit ka sa o kaya ayaw mo nalang magsalita kasi natatakot ka. And so, pagdating sa spiritual, sasabihin mo, I love God and I have faith in God. Pero doon pa lang, nawawalan ka na ng pag-asa. Parang kung ang Diyos ay mahal ako, bakit ako nagkakasakit ng ganito? And so, these are the things that has to be explained to people para hindi na matuloy yung depression niya, yung anxiety niya, magbago na siya. Kasi if these are not addressed, it will lead to stresses na prolong, will lead to more serious mental condition. Yes, ma'am. Agree. Yes. At napakadami talaga, ma'am, na nagagawa ng family support group, no? I am sure, ma'am, may mga challenges. Di ba, Hani? May mga challenges na Yes. it involves in pag-organize sa mga family support group na ito. Lalo na po at sinabi po ni Ma'am Sally kanina na yung families, yan yung tumatak sa akin, yung families yung nag-o-organize. Kasi kung iisipin mo parang yung mga organizer ang iniisip kong gagawa niya. Pero what's good is that yung families mismo ang gagawa. Para may freedom sila at autonomy, di ba ma'am? So ano nga po kaya yung mga, some challenges na narinig niyo po or nakwento ng mga pamilya po na na-experience nila na when supporting yung loved ones nila na merong mental health concerns po? Ang isa dito kasi karamihan ang mahal ng gamot. Mahal ang gamot, di ba? So, ang gobyerno natin merong medical assistance program. Kaya lang lately, may procurement problem. Kaya yung mga patient na na-educate na namin, alam nila na pag hindi sila iinom ng gamot, ay magre-relax sila. So natutuwa sila at kasi itong mga patient, most of them are indigents, no? Hindi talaga nila makayang bilhin ang gamot. Isang gamot, 50 pesos or something, no? Ang bigat nun. Pero yun nga, salamat at may MAP program. Pero yun, ito yung problema ngayon, the procurement problem ng MAP. Kaya maraming gamot na hindi kailangan, pero ano, kumbaga maraming nag-expire ng gamot pero hindi yun yung gamot na kailangan nila. So yung kailangan nila, sa ngayon nagkakaproblema ang gobyerno. Kaya the other day I was in an operational assessment of the MAP program na pinag-usapan namin kung paano gagawin, pagkatulungan ang gobyerno at ang mga NGOs, no, para yung masustain yung supply. Kasi hindi pa pwedeng hindi, yun nga, na-educate na namin. Kaya ngayon sila, takot na sila ngayon pag wala silang gamot. And sometimes they would borrow from each other. Meron pa ako, o sige, pahiram ko muna. Siguro naman meron ng by next month, meron ng ano. So naghihiraman sila. And this is the essence of pagtutulungan, no? Magiging parang family na sila. And nakikita ko din ang effort ng NCMH lalo na para kahit papano makatulong na mabigyan ng kahit papano yung mga pasyente namin, no? Kasi Access Site ang Alliance of Filipino Families for Mental Health. At nakita ko din nag-e-effort yung mga facilities na mag-procure muna habang wala pang release ang DOH. At ang DOH naman gumagawa na rin ng paraan kasi syempre wala namang perfectong programa but we should learn from yung mga gaps na nangyayari. So, ito yung isang napaka bigat na sitwasyon at sana ma-address ng gobyerno natin. Kasi, at isa pang ginagawa namin, we don't want them to be forever dependent on the MAP, no? Pag sila na talaga ay makagumaling, no? Sana kaya na nilang bumili ng sarili nilang gamot para yung gobyerno naman hindi na palaging dole out ng mga gamot. No? So what we're doing now is coordinating with DSWD. Meron silang isang center, yung National Vocational Training Center ng DSWD. No? Nagtitrain sila ng mga people with people with disabilities, kasama na yung mga patients with recovering from mental condition.
tinutulungan nila na matrain doon sa mga kaya nilang vocation, no? Vocational training. And after the training, sila ay tutulungang magkaroon ng work. So sana ang gobyerno talaga ay magtulungan because we don't want these patients and the families to be forever dependent on dole-outs ng gobyerno sa gamot, sa mga serbisyo. Magtulong-tulong sila ay yung programa ng gobyerno makaabot sa kanila and so they can be self-sufficient and self-reliant later on. Ito yung gusto nating gawin, no? Reason why we have this psychosocial rehabilitation. Ang tawag doon psychosocial rehabilitation. Para hindi forever burden ang pasyente sa sakit niya at ang pamilya at ang komunidad at ang gobyerno natin. So kailangan magtulong-tulungan talaga. At masasabi natin na nag-work ito kung ang pasyente after makarecover siya is helping himself, helping the family, and not anymore a burden to society but a contributing member. No? Yes, Sana iyon, yung yan, sa mga companies, ang DOLE has already issued guidelines on mental health in the workplace program. Sana ang mga companies, no, private and public, magkaroon sila ng mental health program in the workplace para matulungan ang mga pasyente, ang mga lahat, no, mga empleyado, no, ang mapaintindi ang biopsychosocial and spiritual model of care. Para yung mga mga empleyado ay dapat kakain na ako ng nutritious food. Hindi na ako bili ng mga junk food. yes, ma'am. Tama naman talaga, ma'am, na yung ang laki ng effect, ma'am, nung kaya yung model na yun, psycho, spirit, social spiritual approach, ma'am. Kasi, kumbaga, nalalaman mo sa sarili mo. Halimbawa, may category, may biological, ikaw ba ay kung natutulog ka pa ba, kaya sa'yo normal na lang yung yung 2 hours ng tulog. Then, kasi ma'am Sally, yung iba, nagnanap naman, nagtutulog naman ng tanghali, parang doon na lang daw binabawi yung yung tulog, no? Tapos yung iba mahilig sa mga yung sa mga convenience store, yung may mga ulam-ulam doon sa mga convenience store, no? Kaya ang ganda talaga kung may guide, ma'am. Ma'am Sally, let's talk naman yung mga family members, yung mga caregivers na hindi pa nakaka-join sa family support group na they want to join kaso nga lang nag-aalanganin sila. Alam niyo 'yun, na parang they don't know where to start. Ano po ba yung mga pwede niyo ma-advise sa kanila? So siguro dito malaki ang magagawa ng mga psych facilities, no? Mga occupational therapists, social workers, psychologists, no? Para mapaintindi sa kanila na napakaganda ma-educate sila about the illness, no? About the sickness. At dito napakalaking bagay din ang magagawa ng spirituality, no? Ah, kasi lalo na sa mga psychoeducation. Babalik ulit tayo sa basic, no? Babalik ulit tayo sa bakit ginawa ng Diyos ang tao. For what purpose? Para ba magkasakit? Para ba mahirapan sa buhay? Definitely not. Ang gusto ng Diyos ay ma-align tayo sa environment with other people and be good stewards, no? Bakit ang mga tao nagkakasakit? Halimbawa sa pamilya. Kumusta na ang pamilya ngayon, no? Kumusta na ang mga mag-asawa ngayon, no? Kasi kung makikita mo yun, mga nangyayari sa mga bata, nag-shooting, di ba yung mga ganon? Yung, tapos mga suicide and all this. It boils down to kumusta ang pamilya? Masaya pa ba ang pamilya? Kasi kung titingnan mo yung basic needs of man, una is physical needs. Yun, pagkain, tulog, exercise. So that's the basic, no? Physical. And next is psychological. You want to belong to a family. You want to feel you are taking care, you are mahal ka, no? Pero kung hindi mo na makikita kasi nga ang mga nanay nagmamadali na palagi, bigyan na lang ng pera yung anak, bahala ka na lang bumili. At ang nabibili, mga
ambulant vendor dyan, kung ano-ano na lang, and then hindi ma-feel ng mga anak na, mahal ba ako ni nanay? Bakit ako palagi sinisigawan? Si tatay din, palagi silang nag-aaway ni nanay. So these things, no? So the physical, the psychological, and the social, parang hindi na tayo nag-uusap. Hindi ko na makita na nagko-contribute ako kasi feeling ko, ano na ako, yung burden, yung stress and all. So, babalik tayo kay God. Makikita natin na if we see ourselves in a crossroad now, saan ka pupunta? Sa mundo o kay God? Sa mundo, madali kang magalit, madali kang manghusga, madali kang mawala ng pag-asa. Kay God, mahirap. Di ba, no? Kumbaga narrow road kasi disiplina ang kailangan. Kailangan mahalin mo ang kapwa mo, unawain mo siya bago sarili mo, kapwa muna. But later on, you realize, God is really a God. Alam niya na ang tao ay matigas ang ulo, pero ang tao, pag nakita na niya na walang-wala na siyang pwedeng puntahan, pupunta na siya kay God. At dito ngayon makikita yung mga tao na babalik uli kay God, dito na, mababago na sila. Yung bio, psychosocial, and spiritual nila mag-a-align na. No? Maniniwala na sila kay God, malinaw na sa kanila yung love your enemy, malinaw na sa kanila na be a good steward of my creation. And so, kaya mo na ngayong yung social life mo, papatawad mo na yung mga tao, maintindihan mo na sila, and you become, you take care of nature now, no? Hindi ka na yung, kung ikaw na ang engineer, sasabihin sa'yo, ay, patagin natin itong mountain. Malaki ang kikitain natin. But because you believe that God created this mountain as a mountain, hindi mo yung gagawin kahit hindi ka kumita doon. Maninindigan ka na sa tama. No? And so, your psychological, magiging balance na yung isip mo, malinaw na sa'yo yung love. What is love? Patient, kind, not Okay envious. ka na po sa social type, right, ma'am? Yes. Kasi nga, So, ka na, God created one day, 24 hours. You know that during the day you have to work, whether you like it or not. Pag tilaok ng manok, gumising ka. Kasi kailangan mo nang magtrabaho, mag-aral, because 8 hours you have to be productive. And pag paglubog ng araw, you have to rest and prepare yourself for a good night's sleep, 8 hours. And the remaining 8 hours, you have time with God, time with yourself, and time with your others. So with 24 hours, balansyado ka. Hindi ka nasasakit ang ulo mo pagising mo sa umaga kasi relax ka, no? Kaya ang mga tao ngayon, pagising sa umaga, minsan 2 oras lang ang tulog, papasok na, stress na. So, what will happen during the day? What will happen in the workplace? May stressful pa doon. So, ang tao talaga, bibigay na. So, balik tayo sa basic. Balik tayo kay God. Umayos tayo, no? We jive with the natural flow. We don't run counter with the flow. Kasi pag nag-run counter tayo sa natural and divine norms, sarili natin ang pahihirapan natin. And si God will not change. Ang araw ay the sun will rise and it will set, the moon will come, and then sa umaga uli ganon. So hindi mababago yung orbit na yan. 24 hours, 7 days a week, 6 days magtrabaho, 1 day for God. So yung mga hindi pwede baguhin. Pag binago yan ng tao, babalik sa kanya, what you sow, you reap. Yun, ma'am. Ang ganda nung ma'am. Ang ganda, honey, no? Pwedeng hashtag back to the basics. Yung ating, ang ating motto, no? Ano din po yan, back to taking care of yourself na po agad. Pero besides po that, di ba, iba pa rin po yung toll na nabibigay sa atin at stress na nabibigay sa atin kapag meron po tayong sinusuportahang iba na merong mental health issues po. So, kung for those families po, paano po kaya nila pwedeng protektahan si self or yung mag-take care po na kanilang own mental health as they take care of others po. Kasi, di ba, we got lost na
we care and we care about others, then we don't care na anymore about us. Maliban po sa ating biopsychosocial, ating TRM na yan, ma'am. Any other, ano po, tips para sa ating mga families? I would say na ako, hindi rin ako perfect, no? When I was growing up, I was carried away by the worldliness of life. Parang, ay, ang sarap ng junk food. Ay, Yes. soda, yan. Ay, okay lang, kahit 2 oras lang ang tulog. Basta nasama ka sa mga kaibigan mo. And so, madali ka ring madala ng, ah, ano ba yon, yung I'll scratch your back, you scratch mine. Yung mga ganong, no? Sinasabi ng magulang na dapat ganito, sumusuway ka rin. And though I realize na inalaw ni God yun para matuto, no? Ang hindi maganda yung dumaan ka sa mga ganong mga challenges, hindi ka natuto, no? So, ang nakita ko ngayon is with all these experiences of ups and downs in life, kailangan mag-self-care, no? Pero alam mo yung hanggang saan ka, no? Alam mo kung hanggang yung kung hanggang saan ang kaya mo. So hanggang dun ka lang. Learn to say no pag hindi mo na kaya, no? And learn also no, put boundaries, no? Kung yung tao na yun ay toxic sa'yo, pag ka makikipag-away doon, iwanan mo na lang. But in a way na hindi ka bastos, no? So again, back to basic, no? Ano ang basic? Basic is being ah yung lalabas sa'yo ay pagmamahal, understanding sa Yes. ibang. And here, I would always go back to this poem, no? Desiderata. I don't know Yes. yung poem na yun. Ang ganda-ganda. Every time that I feel so down and out, na parang hindi ako masaya, I will go back to Desiderata. Go placidly amid the noise and haste, di ba? Yung ganon. And remember what peace there is in silence. So, balik ka uli sa ang gulo-gulo ng kapaligiran, away dito, away doon, iwanan mo muna. Find a safe space. Si God, ganun din ang ginawa, di ba? Nung pagod na pagod siya, umalis muna siya sa crowd, pumunta siya sa mountain and pray. So yun, find a safe space and commune with God. Lord, ang gulo ng mundo, ang gulo ng mga paligid ko. Hindi ako maintindihan ng tao. Maganda ang intention ko pero hindi nila nakikita na maganda ang intention ko. Feeling nila pain in the neck. Kasi when you tell the truth hurt other people, di ba? Hindi nila ma-appreciate yung truth, but the truth will set you free. And for people who are worldly, they don't like the truth. Ang gusto nila is sugarcoat mo. Sugarcoat. And so, yes, we only live once, no? And this is, yung earthly journey natin is a test of where we're going after our life here on earth. So kung natuto ka ng tamang pamumuhay, no? Putting God in the center of your life, ang hirap talaga. Narrow road ang dadaanan mo. But, sabi ni God, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Burdensome man ang mundo dahil nga the people around us are not for truth. Palagi na lang nilang yung kung sino pa yung mga mabubuting tao, sila pa yung nagsasuffer ng injustice sa mundo. Kung sino yung mga nagtitake advantage ng justice, ganun. Sila pa yung maraming pera, maganda ang buhay, no? But sabi nga ni God, don't be jealous. In fact, kaawaan mo sila because one day, matitest sila kung sino ba ang God nila, no? Kung ang God nila si God, mahirap man yung dinaanan mo, but you persevered, heaven is waiting, no? Pero dito sa mundong to, nagpasasa ka na. Wala kang pakialam sa kapwa mo, basta ikaw ay okay. Definitely, the justice, pagdating mo, pagharap mo kay God, He is a just judge. No? Alam mo kung saan pupunta ang mga tao na
hindi naging makatao, makabayan, makakalikasan, makadiyos. Saan sila pupunta? So, Yes. this is this is life, no? It's how you live your life that will determine where you be going, your final destination after this earthly. Kaya Yes. napakaganda ng mental Ang health ganda na ng no, ma-realize natin na we live not for ourselves but for others. Others. Kasi if Love we live for yourself as you love others. at pag makasarili tayo, wala tayong peace. Maglalagay tayo ng maraming, ano ba yan? Maraming susi. Baka may magnakaw. Maraming guards. Baka may pumasok sa bahay ko. Pero if you live in harmony with nature, everything is free, you share with everyone, no? Ah, ito kulang ng pagkain, magbibigay ka sa kanya. Magiging bukas puso ka, no? Ay, bukas palad. Bukas palad ka sa mga taong nangangailangan. And what we're doing is, dito sa family support group is taking care of the last, the least, and the lost. Ito yung palaging sinasabi ng aming presidente, no? Si Father Luke Morgan. Siya yung presidente ng Alliance of Filipino Families for Mental Health. We are here for the least, the lost, and the last. Kaya tayo merong Alliance of Filipino Families for Mental Health because we care for them. Gusto natin ibigay ang ating kakayanan para ma-uplift ang kanilang buhay, no? Huwag nilang makita na unfair ang mundo. Ang makita nila is there is a God who is powerful and can make things a light for everyone. Magtiwala lang tayo. Kaya yung sakit mo na yan, yung anak mo na may sakit, hindi yan parusa sa'yo. Yan ay biyaya ni God if you look at the situation in a positive lens. Because mental health is balance of the mind, body, and spirit. Yun. Yun, ma'am. Ang ganda nung sinabi niyo, ma'am, na yung mental health is balance of the mind, body, and Yes. spirit. Then, dun sa ating mga listeners, you may check yung napakagandang poem na sinabi ni Ma'am Sally about desiderata. Go placidly amidst peace, ma'am. Nabasa ko na rin yan, ma'am. At ang ganda-ganda nga niyang poem na yan. Ma'am Sally, yung mga na listeners din natin, iba-iba. Merong mga bata, merong mga parents. Ano po ba yung ma-advise nyo sa, halimbawa, yung isang sa kanilang family member na nakakaranas ng mga mental health concern o mga psychosomatic concerns o mga mental health mga problems? Ano po ba yung pwede nyo ma-advise sa kanila? Yun, pakinggan lang sila. Kasi itong mga to, minsan, unreasonable. Minsan ang mga sinasabi nila ay yung they just would like to bring out what they really feel na minsan kailangan nilang ma-release. So ang kailangan nila is somebody who will just be there to listen to them. Pag natapos na sila, saka ka ngayon magsalita. I'm here for you. Whatever you are experiencing now, makakaya natin 'yan. Magtulungan tayo. If we have to, I think we need to go to a mental health professional to help us para ma-explain ano itong nangyayari sa'yo. Huwag kang matakot, no? Huwag kang matakot na humingi ng tulong. Dad, kadamay mo ako. At magtiwala tayo kay God na hindi tayo pababayaan. So, yun lang ang kailangan ng taong burden, no? With so many things in life, no? Na feeling nila wala na silang pagtutunguhan. Pero pag hanap o kaya isang tao na sasabihin sa kanila, God loves you. No? Ang sarap na ng pakiramdam. Iiyak mo na lang yung bigat and everything will be everything else will kumbaga gagaan. Gagaan ang pakiramdam mo pag naiyak mo na at ma-realize mo, oo nga, akala ko pinabayaan na ako ng Diyos. Buti na lang nanay, andyan ka. Buti na lang Justin, andyan ka. Honey, andyan ka. Salamat at andyan kayo, no? And then she will start, to bounce back again. Kasi ganyan naman tayo eh. Binabagyo talaga tayo. Hindi pwedeng walang bagyo. Kailangan din natin ang
para mayugyug tayo, no? Baka mamaya palagi ka na lang, no, puros ka na lang trabaho. So pag puros ka trabaho, ay talagang magkakasakit ka. So yung sakit na yun ay katok. Oy, mag-ano ka naman, mag 24 ay mag 8 hours ka lang. Otherwise, pag tinuloy-tuloy mo yan. Kaya, yun, ang tao kailangan talaga mag back to basic, no? Si God created the world for us to enjoy it. He, one day, ginawa niyang 24 hours. We have to balance the 24 hours, the 7 days a week. One day, sa kanya, 6 days, magtrabaho ka at enjoy with people around you, with the environment. Huwag kang maging pabigat. Maging ka for others. So, meron tayong kumbaga kumbaga we can experience heaven on earth. Hindi yung ngayon na-experience natin hell on earth. Di ba? Kasi ang mga tao nagkakagatan, away-away. So, hindi ka pa nakakarating sa hell, na-experience mo ng hell dito, no? Sasabihin ng mga tao, ang liit ng sweldo ko pero ang taas ng bayad ko sa kuryente. So, hell na yon para sa kanya, no? Ang sweldo ko ganito lang pero ang taas ng mga bilihin. Minahal ko siya pero pinagpalit ako sa iba. So, hell. So, these are things na kailangan lang ma-realize natin. If you are in hell now, call on God to give you back heaven. And in bringing you to heaven, you have to forgive. You have to learn how to love people who are unlovables. So, hindi ka na magiging part ng problema, magiging part ka na ng solusyon. Okay. Ayan. Napakaganda. Napakaganda talaga ng hashtag. Mm. Back to basics natin, di ba? Lagi yan mapupunta tayo kay God. Kay God lang. And I want to highlight the listening. Active listening talaga ang kailangan natin, lalo na sa mga taong nagsistruggle with mental health. Minsan nga po, di ba, hindi na natin kailangan ng words. Kailangan lang ay maparamdam natin nandun tayo para sa kanila at we support them. Yun na talaga. Yun na yung pinakamalaking ambag natin para sa kanila. Now, Ma'am Sally, let's go sa pangmalakasang last question po natin, Ma'am Sally. We've come a long way. Ang dami na naman po naming natutunan. And paano po kaya tayo makaka-join, or for our viewers, paano po sila makaka-join if they want sa Bukas Puso at Isip Family Support Group, and why should they consider joining an FSG po? Oo. Doon pa lang sa hospital, no? Sa psych facility. Magtanong na sila, paano kami makapag-join? Meron ho ba kayong family support group? Saan po kami pwedeng mag-join? Kasi gusto namin matuto, gusto namin maintindihan, gusto namin maging makatulong din, no? At matulungan din kami. So doon, sa mga family support group. At kung ay sa mga psych facility, sa kanyang doktor, sa kanyang psychiatrist, sa kanyang psychologist, counselor, magtanong siya doon kung saan. At kung wala pa, i-encourage niya, ma'am, paano po? Sa tingin ko maganda if magkaroon tayo ng family support group. Mag-organize po tayo. At kung gusto nila ng tulong, andito kami, Alliance of Filipino Families, no? Ang mga members ng family support group, tutulungan namin na maka-start sila, maka-organize ng grupo, no? Sa communities, sa mga hospitals, no? So yun yung pwedeng nilang gawin, no? Magtanong, hanapin, at humingi ng tulong, yun. Sa, ano pa ba yun? Ano pa yung tanong mo? Bakit po kaya nila pwedeng i-consider, or why should they consider joining a family support group? Okay. They want to know the illness. If they want to learn coping skills. If they want to be an advocate. Di ba? So, yun yung magagawa ng family support group sa kanila. Yan yung, at in the end, it's also a mission. No? Parang it's a calling. It's a calling na kagaya nyo, bakit kayo ngayon mayroong ganitong mental health ally, no? Di ba? Bakit na-encourage kayo na mag-organize ng ganito? Dahil nakikita nyo makakatulong kayo sa mga tao na nag-struggle, no?
alay. So, aalalay ko. Yes. Ma'am Ah, Sally, ma'am, yung mga gusto naman na mag-join sa Bukas Puso and Isip Family Support Group, paano po kaya sila makaka-join dyan, ma'am, sa Bukas Puso at Isip, FSG? oo. Yun nga, sa PGH, Ward 7, pwede silang mag-inquire, no? Hanapin nila yung mga OT, yung mga occupational therapists, like, andun sila palagi, no? At sila yung tao na talagang sila yung in charge sa mga ganitong ano na, ah, Okay. itong stage na ng mga pasyente na for psychosocial rehabilitation. Ah, Sila din yung tumutulong sa mga ganitong activities. Kaya kung gusto nilang magtanong, hanapin ang mga occupational therapist. Ma'am, meron bang ano dito, Facebook page o Messenger GC na pwede silang mag-message o pwede nilang i-like or i-subscribe para mas ma-update sila? Ang alam ko, ang Bukas Isip at Puso, wala silang FB page. Meron Mm. silang messenger group chat for their members. Kami, Okay, ma'am. Alliance of Filipino Families for Mental Health, meron kaming FB page. So pwede sila doon mag-inquire, pwede Okay, ma'am. contact doon. Okay, o pwede rin naman i-contact kami if you are interested Yes. na mag-join at nalaman mo yung ganitong concept ng psychosocial rehabilitation. Hindi ka Education. naka-institutionalize, Ma'am Sally, sa loob lang ng hospital na you can message us, kami ni Hani, pwede naman kaming sumagot and ng mga tanong about makabukas family support group particularly sa Bukas Puso at Isip. Kasi Ma'am Sally, parang ang alam lang namin na FSG, ito pa lang na Bukas Puso at Isip. Though siguro ma'am meron ng iba, pero konti pa lang na mga family support group. Ang alam ko, meron sa Medical City, Open Minds ba yun? Meron din sa Makati Medical Center. Oo. Alam ko, veterans meron. Ah, sa ano ba yun? May mga private facilities din na meron silang psych facilities. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan. Marami-rami din, pero as to how they are now, anong status ng grupo, wala akong balita, no? Wala akong balita. Sana ano sila. Pero yung very strong facilities na nagjo-join sa amin sa yearly mini Olympics, ayun, veterans, PGH, ah Cavite Center for Mental Health, ano pa ba, yung mga LC Gatches, yung mga government facilities, private facilities, yung ah ano ba yun, Divine Mercy, Psychiatric Facility, ano pa ba, Mother Teresa Home, Napakaganda ma'am. No? Sa Bulacan ma'am meron ba? sa Bulacan. Mm. Yung alam ko, yung Mariveles, Sa Bataan ma'am. Mariveles, they're trying to organize one. Nagpatulong sila sa amin para maka-organize sila ng family support group doon. Oo. Yun, ma'am. Thank you so much, ma'am. Napakaganda po Thank you na po. sharing ninyo, ma'am. Siguro in other time, ma'am, pag-usapan pa natin yung mga topics, lalo na, ma'am, baka may mga listener na gustong mag-organize, kunwari sa Visayas o sa Yes. Mindanao o sa malalayong lugar na gusto nila mag-organize ng family support group, ma'am. And we thank you, Ma'am Sally, for being with us today to talk about family support group as key to healing and recovery. Kumbaga ano lang hindi lang enough yung merong gamot. Kumbaga what will you do after? Yun nga you can join this kind of psychosocial rehabilitation mga concept tulad ng pag-join ng FSG or family support group. Ikaw Hani, ano bang takeaway mo dito?
dun po tayo sa hashtag natin, hashtag back to basics. Yun talaga dapat ang iaano natin. Huwag natin kakalimutan. Pag si Ma'am Sally ang ano natin dyan, biopsychosocial talaga ang inaano ko eh. Lagi kong naaalala. Tamang spirituality, honey. Bio, Yes. social, spiritual framework. Yes. Yan. Limutan Pwede pala rin natin. natin, Hani, na i-invite yung mga estudyante sa mga Yes. schools sa school mo or para makapakinig ng mga ganitong podcast for the Po. succeeding episode, no? Kaysa naman yung mga ibang mga content, no? Kumbaga It's itong a mga very psycho interesting education. ano din po, content Ayan. din po na pwedeng ano yan since it's about family, it's about how you support each other into a times na syempre mahirap talaga pag may mental health issues tayo and other things. So, I feel like kuya talaga magandang mag-reach out pa tayo sa audiences lalo na dito sa Bulacan. Ito kami. Thank you po, Ma'am We're ready. Sally. And Okay, sige. Thank you po, ma'am.